Sa episode na ito mga S-Friend, muli tayong magbabalik tanaw sa isang yugto sa pambansang kasaysayan na ating matutuklasan dito sa Museo ng Katipunan. Panoorin at pakinggang maigi mga S-Friend sapagkat may mga detalye pala sa kasaysayan ng KKK maging kay Gat Andres Bonifacio na maaaring ngayon mo pa lamang malalaman. Bali, hinahandog ko sa kataas-taas ng pagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan. Bali, ito po yung tamang term ng KKK natin. Hindi po yung kagalang-galang. Yes po. Hanggang nakatipunan ng mga anak ng bayan. Pero yung ibang books kasi yun ang nakalagay. Yes po. Kaya nga buti may correction tayo. Bali, ito pong tondo ni Bonifacio. Related po ito sa buhay ni Bonifacio and sa mga katipuneros. Sa Calle Ascaraga. Dito po pinanganak si Bonifacio. May sa simbahan naman po ng tondo. Diyan siya pininyagan. And sa Calle Ascaraga, kanto ng El Caño. Diyan po tinatag yung katipunan. And yan din po yung bahay ni Diodato Arellano, which is the first president po ng KKK. Dito naman po ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Interpret po ito ng artist na si Pancho Piano. Sa same title ng tula ni Andres Bonifacio ang dapat mabatid ng mga Tagalog. Dito makikita po natin sa taas. Ito po yung sitwasyon ng mga Pilipino bago dumating yung mga Kastila po. Tapos ito naman po yung during. Makikita po natin din yung slavery and abuse. And ito naman po, ito naman po yung point of view ni Andres Bonifacio sa hinaharap natin. And yung ito naman po sa gitna na babae, nagre-represent po siya kay Inang Bayan. And yung hawak naman po niya is nagsisimbolize sa wealth, tradition, and culture of the Philippines. Bakit nga po ba Tagalog? Tinawag po ni Andres Bonifacio na original settlers po yung mga taga-Ilog. Bali yung kabuuan naman po is tinatawag na Katagalugan. Yan. Bali dito naman po sa side na to, may kita po natin dyan or mababasa po natin yung mga roles and aliases na ginampanan po nila. Andiyan po si Gregorio de Jesus na siyang lakambini ng Katipunan. Si Andres Bonifacio po na may pag-asa. Dati po noon, hindi po sila pinapayagan na gamitin yung mga tunay nilang pangalan. Gumagamit po sila ng mga aliases ng pangkatipunan. Mariano. Nueva Ecija. Ngayon ko, sorry pero ngayon ko lang din siya na-encounter. Ngayon ko lang siya na-encounter. Yes. Si Marina Dizon. Ito si Trinidad Texon. Ginagaling sa video, camera ko camera. Nabulag na. Bulag na ako, Kers.
Mali. Mali ka siya naman eh. Maligayin po yung mga kababaihan yung mga hinagsikan po nun. Yung mga kababaihan po nun is related lang po sa mga blood Oo. nila. Nakikita po natin din yung kapatid ni Sir Rizal na which is si Jose Parizal po. And yung asawa nga po ni Gregory, ay ni Andres Bonifacio ni si Gregory. Is yung ganap po nila is parang nagtatago po sila ng, madali po sila makapagtago ng mga armas and documents. Galing. Bali, ito naman po, sanduguan or blood contact. Ito po yung huling process ng pagsali sa katipunan. Ang may kita po natin dyan, hinihiwa po nila yung pulso nila. And yung dugo naman po is ginagamit nilang pang ink Pirma. or Panglagla. panglagla po ng oath of katipunan. And yung dugo naman po is nag-represent siya ng death, which is pwedeng mangyari po sa inyo pag sumali nga po kayo sa katipunan. So parang tanggapin mo na talaga na diyan ka. Grabe. Ito naman po, sculpture po siya ng isang estudyante ni Isabelo Tangkito po. Andiyan po makikita niyo po yung version po ng Katipunan flag na may tatlong KKK, tapos triangle po na Original pa po ito? hindi po nakasper. So sa bagay. Malalaman po natin kung nasa mataas silang antas if yung hawakan po ng sandata nila is gawa sa sungay ng kalabaw. And if ordinary wood naman po is pang ordinary tao lang dito. And gumagamit nga po sila ng bowl or tapak dahil ilan po sa mga katipuneros natin is mahirap nga po or magsasaka lang. At ito naman po is gunpowder. Lalagyan na po siya ng gunpowder dahil hindi pa po uso noon yung mga bala. Kasi ito na yung gamit nila. Sabi. Bali, ayan po, painting po na yan. Gawa po siya ni Juanito Torres. And Ang galing. makikita po natin dyan yung pagpupulong ng mga katipuneros. Trademark po dyan ni Juanito Torres is yung paglagay po ng aso. And ginamit niya rin po yung kamag-anak niya for for the purpose of painting. Ayos ah. (2013) Galing. Bali, yung unang sigaw naman po sa Balintawak, Caloocan po, nangyari po siya noong August 23. Diyan po tinitungkit po ng mga katipuneros and sabay-sabay po nilang sinagaw yung Viva la Independencia Pilipinas and sabay-sabay po nilang pinunit yung sedula. Bali, yung sedula po yung pagbayad po nila ng buwis. Bali, andito po yung example ng sedula. Oh. Ano po to? Replica na lang? Yes po. Diyan po si Andres Bonifacio na pangmasa or pangkalahatan. Si Dr. Pio Valenzuela po na nagre-represent ng elite or professionals. Ito siya? Yes po. And si Emilio Asinton na siya nagre-represent ng kabataan dahil 18 years old po siya nung sumali noon. And si Gregorio Desis naman po sa kababaihan po. Ayos ah. Malawak influence ang katipunan ko. Diyan po nangyari mga himagsikan.
Andyan po yung Maynila, Nueva Ecija, Bulacan, Batangas, Cavite, Tarlac, Pampanga. Nung 8 na po yun is yung nag-represent ng 8 race ng ating national flag. Tapos Nice. kalaunan po, yung Panay, Kamindanawan and Cebu is kasali din daw po sa mga himagsilan. Pero ang nauna, Maynila. Po? Maynila ang nauna. Opo, sa may part po ng Maynila. Parang dito po sa pinaka San Juan del Monte, pinaglabanan na ako, nag-start po Ayun. point ng Hindi umiilaw yung iba. yung iba po yung Galing. Same artist po ito doon sa... si Juanito Torres. Andyan din po yung aso. Kasi yung aso yun nga napansin ko. Opo, niya po nag-aas. Ayos. Mga original pa po itong mga to? Or replica na lang din sila? Replica na lang. Latin prayers? Yan nga po yung pinaniniwalaan nila na magpaprotekta nga sa Oo. kanila. Ever. Tas yung triangle. Oh, bakit? Parang yung mga kulto to nga, di ba? Opo. Si na Andres at Oriang po. Si Oriang po si Gregoria de Jesus. Bali, 18 years old po si Gregoria de Jesus nung makilala niya si Andres Bonifacio na 29 years old naman po noon. Bali, pangalawang asawa na po ni Andres Bonifacio si Gregoria de Jesus. Yung una niya pong asawa is si Monica ng Palomar. And yun nga po, si Andres tsaka si Oriang is nagkaanak po. Pero namatay din sa sakit ng bulutong or smallpox po. Bali, di kalaunan po nung namatay si Andres Bonifacio, sa hinagpis po ni Gregoria de Jesus, gumawa siya ng tula, which is tula nga po ni Orion. Ano po? Ito is spoken word poetry ni ano. Ni Greg. Tapos yun, Nice. after years nga po, nag-asawa ulit si Gregoria de Jesus na siyang Secretary Council ng Katipunan noon. And matalik din pong kaibigan ni Andres Bonifacio na si Julio Nakpil po. Tapos ito naman po yung mga ilang place and things na pinangalan kay Andres Bonifacio. Oo nga no, BGC. Tapos yung pinakasikat nga po yung monumento sa Caloocan. Oo, correct. Ganun. Ba't nasa gitna lang ng ano, ng bukid? Andres Bonifacio. Balistan copy na lang po siya. Yung original copy po is nasa Archives of Spain sa Madrid po. Bali, ito po yung example po ng Auto of Katipunan sa Sanduan po, yung nilalagdaan po nila. Bali, ayun na lang po yung mga ilan na nakamkam nila dahil nga po noon, takot po yung mga katipuneros natin na madamay or mamatay, kaya sinunog or binaon na po nila sa lupa yung iba. Grabe. Si Emilio Jacinto nga po na siyang utak ng Katipunan. Bali, 18 years old po siya nung sumali sa KKK and nag-aaral po siya noon ng abogasya sa UST and di kalaunan po ay tumigil siya dahil kinakailangan niya po siya sa Katipunan noon and namatay po siya sa
edad na 22 years old sa sakit na malala. Hmm. Na siyang araw ng kamatay ni Andres Bonifacio sa edad na 33 years old. Ito yung sa ano na, Sa mga- execute sila. Ayaw niya magpakita. Saan ba yung ano? Bali, beliefs na po siya sa height po ng mga Pilipinos noon. Hmm. Ang makikita po natin dyan, nakasuot po siya ng kamisa din and nakapaa. May hawak din po siyang bolo. Sabi po nila, mas preferred daw po, nakasuot po si Andres Bonifacio ng suit and tie. Lagi siya nakasapatos and mas preferred niya po yung paggamit ng revolver. And Correct, lagi correct. po siyang may hawak na payong in terms na umulan or umaraw po dahil nga po passion statement siya noon. Wow. I see. Ito siya, di ba? Revolver. Apo. Kita yung parang Wow. paglaban po nun sa yung Mexican po, ganun sa San Juan del Monte. Yung pag-establish niya po ng katipunan sa Mm-mm. bayan ng Ciudad Arellano. Yung Cry of Revolution naman po. Ito na yung sedula. Yes po. Tapos po na nga po nilang sinugod yung El Polvorín po na imbakan ng mga armas. Yung dito daw sa ano, ito na to, yung school ata na ngayon to. Ako sa may tamas po na ako. Yan po makikita nyo na dehado yung mga banderos dahil hawak nga po nila is mga follower, tapak lang po. While yung sa Castilla is may mga baril na po sila. As Grabe. next na po, minatake din po nila yung El Deposito, yung tunnel po Oo. kung napuntahan niyo po. Yung bakal po ng tubig. Ito yung mga matutulis na kawayan pala. Mga bamboo split. Tapos, yan po yung Battle of San Juan del Monte. Dito po sa may pinaglabanan na po. Galing. Tapos, ito naman po si Governor General Ramon Blanco. Siya po yung nag-declare po ng kauna-unahang martial law sa mga kalapit probinsya po na nangyaring Mexico. Hmm. And nangyari nga po yung uprising ng Filipino people siklab po ng revolution po. Siya Ginaldo?
Hindi po. Kanya. O di ba, bagsak agad sa history. Ganda ng mga ano nila. Na-picturean mo? Ano po ito, stamp? Yes po, stamp. Tapos, ayun nga po si Andres Bonifacio, si Guardia. So, yung dalawang kapatid po ni Andres Bonifacio na si Raco and si Procarpio. Ito pong baston. Basta, yun nga po nung bata po si Andres Bonifacio, nagbebenta po siya ng pamaypay and baston po. And yung mga example ay ang mga stamps po and yung musket, bolo, dagger. San Juan del Monte. Kasi ito po yung recruitment po nila noon. If nag-recruit nga po ako, yung dalawa sa baba po is need po mag-recruit. Continuous flow lang po siya. Networking. Opo, tapos Oo. tatanungin ka kung open-minded ka po ba. Pag open-minded yung pasok ka na. Ayos din pala nun, Opo. Tapos palihim lang nilang ginagawa to, di ba? Tapos ito po mga ano na lang, natira or ano po? Basket ng yung parang sa part 2 ng basket. Tapos ito nga po si Judata Arellano, yung first na tuligan po ng KKP. Tapos ito po yung bahay niya sa kanto ng El Canyo, sa Calyas Caranda. Tapos ito po yung picture po ng mga katipuneros nun, kung ano po yung suot nila. And then si Mariano Alvarez. Diyan. Tapos ito po yung ginagamit nila pang sugat, yun nun? Opo, yung dagger po talaga. Bali yung sa taas po kasi bread knife, mali po yung interpretation. Hindi naman po nakasulat. Baga tinipid lang nila muna. Oo. Para di matakot yung mga bata. Opo, may mga baka. Original na flag, wala nang natagpuan. Hindi po. Meron po kasi sa taas. Kasi ang alam ko yung original flag natin, yung talagang yung flag na natin ngayon, nasa Baguio siya yung ito. Dun sa museum naman ni Emilio Aguinaldo yon. Talagang mayroong ganito? Kasama pala to. Meron po kasi yung definition sa taas, pero hindi po kasi open. Ngayon ko lang din nakita to. May may ganyan. Third eye, ganon. Base sa dagdag na impormasyon, ang Museo ng Katipunan, kabilang ang Museo El Deposito, ay pinangangasiwaan ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP at ito ay bahagi rin ng Pinaglabanan Memorial Shrine.
Binuksan ito sa publiko noong taong 2013 at gumagamit na din ang museyong ito ng makabagong teknolohiya upang mas mapalapit ang kasaysayan ng Pilipinas sa mga turista. Isa sa mga tampok nito ang holographic na representasyon ni Andres Bonifacio at isang audio presentation ng kanyang tanyag na akdang Pag-ibig sa Tinubuang Lupa na nagbibigay ng mas makabuluhang karanasan lalong-lalo na sa mga bibisita. Bukod sa mga museo, inilunsad ng lungsod noong 2021 ang Historical Bike Tour na kung saan isinali sa rutang ito ang Museo ng Katipunan, Pinaglabanan Shrine, Museo El Deposito Underground Tunnel at iba pang mahahalagang pook bilang bahagi ng pagpapalakas ng turismo sa San Juan City. Kasabay na rin ng paghikayat sa mas maraming Pilipino na makilala o kaya'y mapuntahan ng personal ang mga lugar na sadyang may malaking ambag sa kasaysayan ng bansa. Sa aming maiksing panayam, aminado ang mga pamunuan ng Pinaglabanan Memorial Shrine na bagamat hindi ito kasing tanyag ng ilan pang mga makasaysayang parke na matatagpuan sa Metro Manila, nananatili namang mahalagang paalala ang pambansang dambana gayon din ang Museo ng Katipunan tungkol sa napakalaking sakripisyo at pakikibaka ng mga Pilipino para sa ating kalayaan. Isa itong lugar na patuloy na magpapaalala kung paano nagsimula ang organisadong kilusan na nagbigay ng pag-asa sa sambayanan. Sa tala na nasa liksik ng Team Urbex PH, matatandaang ipinasa ng pamahalaan ng batas noong February 16, 1921 na siyang magtatakda sa ika-30 sa buwan ng Nobyembre bilang opisyal na pista sa buong bansa upang gunitain ang kapanganakan at bilang pagkilala sa kabayanihan ni Gat Andres Bonifacio. Kaya kung magtataka ka lang din daw, friend, hindi nga tulad ng ibang pambansang bayani natin na inaalala sa araw ng kanilang kamatayan, si Bonifacio ay pinararangalan tuwing araw naman ng kanyang kapanganakan, November 30, 1863 to be exact. Ito ay dahil ang kanyang buhay daw ay nagwakas sa gitna ng revolusyon sa kamay ng kapwa niya Pilipino. Siya ay 33 taong gulang lamang nang pumanaw noong May 10, 1897. Ngunit ang kanyang mga adhikain at ang mga ambag sa kasaysayan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon magpasa hanggang ngayon. O mga S-Friend, ilagay mo na rin sa It's More Fun in the Philippines bucket list ang Pinaglabanan Shrine maging ang kalapit na mga NHCP museums dito sa San Juan City. Sundan ng mga blue links mga S-Friend, lalong-lalo na ng mga related episodes na nasa description o nakapin sa comment section. Ilalabas din natin yan sa cards at sa end screen, kaya tuloy-tuloy lamang hanggang sa pinakadulong bahagi ng videong ito. Huwag kalimutang i-follow kami sa Facebook at mag-subscribe dito sa Urbex PH Plakado TV YouTube channel. Ako po si Rico Loco, manatiling nakatutok sa channel na ito at samahan nyo kami mga S-Friend sa mga susunod pa nating side trip!